Hello! So ang topic natin ngayon is for DC Circuit, Circuits 1, Source Transformation, Part 3. So kung hindi nyo pa napapanood yung Parts 1 and 2, ililink ko na lang sa description para ma-check nyo muna para at least meron na kayong idea sa topic natin ngayon para makasabay kayo sa mga isa-solve nating problems. So magsasolve lang tayo ng more problems ngayon, tutuloy lang natin. So ito yung mga concepts na discuss na natin sa parts 1 and 2. So maganda panoorin nyo muna, link ko na lang sa description ha. Tapos sa part 2, nagtapos tayo sa problem number, check natin. Okay, number 11. Sige, let's have problem number 12. Okay, for problem number 12, find Vx in the circuit. So ito yung circuit. Okay, so find Vx in the given circuit. Okay, so still, ang gagamitin natin dito is source transformation. By the way, nandito pala si Vx. Plus, minus Vx. Okay, so ano sa tingin nyo yung magandang gawin natin? So, what if kaya-kaya tong i-transform into series voltage source connected across series resistors? I think pwede. Pwede siya. Bale, convert muna natin ito into into current source. Ito rin. Convert natin into current source. Sige. So, dito tayo sa 50 volts in series sa 10 ohm. Hanapin natin yung kanyang IS or yung equivalent value ng current source. So, let's say IS1. We have Ohm's law lang, di ba? 50 divided by 10. Okay? 50 volts divided by 10 ohms. So, this is equal to 5 amps. Then, yung magiging R niya, R1, let's say, is yung 10 ohm pa rin, pero ipaparallel na natin mamaya. Then, dito naman, ko-convert din natin to current source. So, IS2 naman, Ohm's law, 40 volts divided by series resistance 20 ohm, bale 2 amps. Tapos, yung R parallel niya ngayon, let's say R2, same lang din na 20 ohms. So, kapag niredraw natin, so gagawin na natin current source ha. So, we have the current source. So, anong polarity? Plus, minus. So, dapat upward yung arrow. Ang value na natin is 5 amps. Tapos, nakakonect in parallel yung resistor na 10 ohm. Yan. Ito yung converted current source natin. Tapos, draw lang natin yung remaining parts. So, ito, di ba? So, 4 ohm, 40 ohm pala. 40 ohms, tas naka-series itong, or nasa taas itong 12 ohm. Tapos ito hinahanap si plus, minus, Vx. And then, yung current source na pataas, 8 amps. Okay? Then, ito, i-convert na natin siya into
current source. So, meron tayong, connect natin tong baba lahat. So, meron na tayo dyang current source. So, ano yung direction ng arrow? Plus minus kasi yung polarity ng voltage source. So, dapat upward. Okay, ang magiging value niya na is 2 amps. Tapos, yung series ay yung parallel resistor R2 which is 20, urong natin. 20 ohms. Ayan. So ngayon, 'di ba yung goal natin kanina, i-convert natin in terms of series voltage source connected across series resistor. So possible ba? Yes, kasi dito we have, pwede nyo i-combine to as a single resistor kasi parallel connected across the 5 amp current source. So pwede siyang i-convert into a voltage source in series with the resistor. Ito rin naman, pwede nyo munang pagsamahin, okay, yung 8 amps saka 2 amps, kasi naka-parallel yung current source, pwede nyo yung i-add. So, magiging isang single source with parallel 20 ohm. Pwede nyo i-convert into single voltage source in series with the resistor. Diba? So, sige, simulan natin dito. Bale, dito sa equivalent resistor niya, okay, let's say R1 is parallel si 10 ohm kay 40 ohm. So, product over sum lang yan. Kapag dalawang resistors in parallel, 10 times 40 over 10 plus 40. So, that's 10 times 40, 400 over 10 plus 40, 50. That's equal to 8 ohms. Okay? Tapos, yung equivalent current source, same pa rin, 5. Okay? IS1 is, hindi, i-convert nga pala natin into into voltage source. So, gagawin natin VS1, Ohm's law, resistance times the current. So, 8 times 5, which is 40 volts na siya. Tapos dito rin, so pagsasamahin muna natin to. So, I equivalent natin, so IS, let's say 2 naman, yung dahil pareho silang pataas, add nyo, 8 plus 2, or 2 plus 8, 10 amps. Okay, napataas. Tapos yung, yung magiging, natin dyan, R2, na magiging in series is 20 ohm pa rin. Pag kinonvert natin into voltage source ngayon, Ohm's law, resistance times the current, 20 times 10. Okay, 200 volts. So, pag kinonvert natin, again, ko-convert ko na to into a voltage source in series with the resistor. So, magiging ganyan siya. So, anong polarity? Upward kasi si 5 amp current source. So, plus minus dapat dyan. Equivalent to 40 volts na siya. Tapos, magiging in series na yung resistor na 8 ohms. Okay? Tapos, iwan lang, copy lang natin itong nakakonect na 12 ohm. Yan. Tapos, sa baba, i-convert natin to into a voltage source in series with the resistor. So, ito yung resistor natin, equivalent sa 20 ohm. Tapos, magiging voltage source na siya. Okay. Ano yung polarity ng voltage source? So, dahil pataas nga yung current source, dapat ang ilalagay nating polarity is plus minus, equal to 200 volts. Okay, so 'di ba ang pinapahanap sa atin is yung voltage across the 12 ohm. So pwede na lang tayo ditong mag-voltage divider, right? Pero i-add nyo muna yung equivalent
voltage source kasi naka-series itong 40 volt kay 200 volt. So, paano mag-add? Mag-assign kayo ng direction. Okay, let's say mag-move tayo ng clockwise direction. Tapos, check nyo kung saang polarity pumasok. So, dito sa 40 volts, papasok kay negative. Then, dito kay 200 volt, papasok kay positive. So, magkaiba yung pinasukan. Ibig sabihin, yung equivalent voltage natin is subtractive. Kasi magkaiba sila ng pinasukan eh. So, yung mas mataas, yung pumasok sa positive, 200, i-minus nyo, dun sa mas mababa, yung pumasok sa negative, 40. So, 200 minus 40, 160 volts. So, ito yung equivalent voltage natin pag pinagsama yung dalawa. Pero, ang magiging polarity niya, susundin nyo yung polarity nung mas mataas, si 200. Okay, di ba? Negative, nauna si positive, nasa taas si negative. Okay, so nandito si positive, nandito si negative. Which is equivalent to 160 volt. Okay, tapos saka nyo i-connect yung series resistors na to, yung 8, 12, tsaka 20. 8 ohms, 12 ohms, tsaka 20. Ang pinapahanap dito is yung plus minus Vx, voltage across the resistor 12 ohm. So, bale, ang daloy ng kuryente dito, kapag ganito yung polarity ng voltage source, pa-counterclockwise, right? Okay? So, ibig sabihin, papasok yung current dito sa negative Vx. Kaya, ang magiging Vx natin is negative. Okay? So, voltage divider na lang yan. Yung voltage across the 12 ohm is equal to yung resistance ng 12 ohm, kasi siya yung kinukuhaan ng voltage across, then i-add nyo over the sum or yung total resistance, sum ng 8, 12, tsaka 20. And then, times the currents at the voltage source, which is 160 volts. Okay? So, using calculator, so wag niyong kalimutan yung negative kasi nga, papasok ngayon yung current sa negative polarity ng voltage source. So, negative 12 over 8 plus 12 plus 20 times 160. Ayan. Negative 48 volts. So, therefore, Vx is negative 48 volts. Okay? Problem number 12. Okay, next. Let's have problem number 13. Okay, for problem number 13, sulat muna natin. So, find I/O in the circuit. Okay, so ito lang yung circuit. Drawing natin. Voltage source 8 volts. Resistor 1 ohm. Resistor 4 ohm. Resistor 3 ohm. And then dependent current source 1/3 VO. Yung VO nandito. Okay, hahanapin natin si I/O. Yan. Okay, so find I/O in the given circuit. So, using source transformation pa rin tayo. Okay, so ano kayang magandang gawin? So, dahil hinahanap si I/O, meron tayong voltage source, tas naka-series yung dalawang resistor. Then, meron tayong currents. Ito ay tinatawag natin, by the way, current source, controlled current source, kasi diamond symbol na may arrow down.
na nakadepende yung value niya sa VO, yung voltage across the 4 ohm, which is, therefore, it is voltage controlled current source, right? So what if i-convert ko na lang ito into voltage source, dependent voltage source, para magiging naka-series na lang tayo na voltage sources connected across series resistors. Then pwede na lang tayong mag-KVL, di ba? Sige. So ito yung i-convert natin into a voltage source. So ano yung VS niya? Ohms law nyo lang, di ba? Current times the resistance. So 1/3 VO, yung value ng current, times 3. So makakancel lang tong 3 VO. Tapos yung R, still 3 ohms pa rin, pero isi-series nyo na. Okay, so kapag niredraw natin, sige, copy ko ulit itong same circuit. So di-delete ko na to kasi papalitan natin ng voltage source, di ba? Oops, nawala. Okay, so ito pa rin, dito din natin i-connect ha. Ito pa rin yung 3 ohm, naka-series na ngayon dito sa voltage source. So dapat ano pa rin siya, controlled voltage source. Pero mag-iiba na yung value niya, equivalent to VO. So yung direction ng arrow natin is downward. Therefore, ang polarity ng voltage source is negative sa taas, positive sa baba. Okay? So ang hinahanap dito is yung IO. So pwede na lang tayong mag-KVL. Okay? Mag-KVL tayo sa loop. In clockwise direction yung inassign ko. KVL at the loop. So summation of voltage is 0. Okay? Bale yung dadaloy na current sa buong circuit dahil series sila, si IO na rin yung hinahanap. So papasok siya dito sa positive ni 1 ohm. Papasok dito, sige, follow natin to plus minus VO. Okay? And then, plus minus 3 ohm. Okay? So, kapag sa mga voltage sources natin or generally sa kahit anong voltage na papasukan as we move around the loop in clockwise direction, yung sign convention kung saan papasok na polarity, di ba? So para dito sa 8 volts, dahil clockwise, papasok sa negative polarity. So we will use negative 8. Then dito sa mga resistor, puro yan papasok sa positive by passive sign convention. So plus, voltage across the 1 ohm is Ohm's law, resistance times the current, so 1 IO. Kay 4 ohm, positive din, papasok. Voltage across that is 4 times IO. Then, sa 3 ohm, papasok din sa positive, so plus. Voltage across 3 ohm, 3 IO din. Then, dito sa, voltage controlled voltage source, papasok tayo sa negative. So, minus, value niya, VO, equal to 0. Yan. So, pwede nating i-combine 1IO plus 4IO plus 3IO, 8IO. Then, minus VO is 0. So, kailangan pa natin ng isang equation kasi naging dalawa yung unknown. Si IO tsaka si VO. Saan tayo kukuha? Dito pa rin sa circuit kasi alam natin na yung voltage across the 4 ohm by Ohm's law, diba, ang dadaloy na current kay 4 ohm si IO. Eh di resistance times the current for IO, right? So therefore, VO is 4 IO. Okay, but VO is 4 IO, so pwede nyong i-substitute dito. So negative 8 plus 8 IO minus VO, papalitan nyo ng 4 IO equal 0. Sige, transpose natin tong negative 8 sa kanan, so magiging positive 8.
Then 8IO minus 4IO. 4IO. So, divide na lang natin both sides by 4. Bale, IO is 8 divided by 4 or 2 amps. Okay, so yan yung value nung IO, 2 amps. Diba si IO yung pinapahanap? Okay, problem number 13. Okay, next, problem number 14. So, sulat natin, ang circuit for problem number 14. Okay, find VO naman. And then, ito yung ating circuit. Three milliamps, 2 kilo ohm, negative, positive, 3 VO. Um, 1 kilo ohm, tas nandito si plus minus VO, and then a resistor here, 4 kilo ohm. Okay. So, using source transformation, find natin si VO. Ito, yung voltage across the 1 kilo ohm resistor. So, ano kayang magandang gawin natin? Okay. So, what if i-transform? Ang meron lang naman kasi talaga tayo is ito, yung naka-series na 2 kilo ohm kay, anong tawag dito? This is a diamond symbol na merong polarity, negative, positive. So, this is controlled voltage source. Nakadepende yung value niya kay VO, yung voltage across the 1 kilo ohm. E di, voltage-controlled voltage source. So, meron lang nga tayong 2 kilo ohm in series with the VCVS. So, try nating i-convert into a current source, right? Ito. So, bale, magiging IS niya is Ohm's Law. Yung value ng voltage, 3 VO, divided by 2 kilo ohm or 2,000, right? So, yan na lang din yung value niya, right? Wala na siyang lowest term. Amps na to. Tapos, yung resistor natin, magiging nakaparallel naman, same pa rin na 2,000. Sige, so kapag dinrawing natin, ni-redraw, so magkakaroon tayo ng, sige, parallel resistor na across a current source. So, dependent pa rin yung current source, ha? So, ito, 2,000 ohms. Tapos, ang value nito, bali yung arrow niya, kasi negative, positive yung polarity natin, pakanan. Right? Okay? Ang value niya is 3 VO over 2,000. Tapos, i-connect pa rin natin dito. Diba ito yung dalawang dulo? Kay 3 milliamp, okay, nandito pa rin si 3 milliamp, pataas. Tapos nandito si resistor, 1 kilo ohm. Nandito si plus minus VO. Then, nakalimutan natin ito, si 4 kilo ohm, connected pa siya yan. 4 kilo ohm. Okay? Okay, so what if i-convert natin uli, pabalik, etong, bali naging ano to, voltage-controlled current source into voltage-controlled voltage source uli. Kasi meron tayong current source na nakaparallel across a resistor. Pero pag sasamahin natin to, pag-isahin natin, kasi nakaparallel sila. So, bale yung magiging R natin is yung parallel na 4 kilo ohm times 2 kilo ohm.
So kapag dalawang parallel resistors, shortcut formula, product over sum. So product 4K times 2K divided by the sum 4K plus 2K. Okay, ilan ba yan? So pag K, ibig sabihin nun, 4,000 times 2,000 over 4,000 plus 2,000. Okay, 4,000 over 3. Tapos yung magiging value ng voltage source natin, ohms law ulit, current times the resistance, right? So yung resistance natin is 4,000 over 3, okay, times yung value ng current natin, 3VO over 2,000. Eh di makakancel to, yung 3. Tapos 4,000 divided by 2,000. 2 na lang. So VS is 2VO. Yan. So i-convert na ngayon natin to as a voltage source in series with the resistor. So sige, simulan natin sa resistor. Ano yung value niya? 4,000 over 3 ohm. Tapos, magiging VCVS na siya. Voltage source na uli siya. So, dating current source, yung arrow niya is pakanan. So, dapat ang polarity nito is negative, positive. Ang magiging value nyo na is 2VO. Okay, tapos i-connect pa rin natin dito sa dalawang dulo, etong 3 mA tsaka si 1 kilo. So, upward na 3 mA tsaka 1 kilo. 1 kilo. Plus, minus. Yan. So, pwede na nating masolve ito. Actually, kasi naka-series na lang to, madali na lang masosolve si ito 1 kilo ohm. 'Di ba? Dahil may current source tayo na 3 mA, ang dadaloy lang na current diyan is pa-clockwise na 3 mA. Eh meron kang voltage, meron kang resistance dito sa 1 kilo ohm. I-multiply mo lang 3 mA times 1 kilo ohm, masosolve mo na si VO. Ohm's law na lang, right? So therefore, VO is resistance 1,000 times 3 mA. So 3 times kapag milli, 10 to the negative 3. Okay, di ba yung 1,000, pwede rin siyang 1 times 10 to the third. Makakancel nyo lang tong 10 cube tsaka times 10 to the negative 3. So matitira lang is 1 times 3 or 3 volts. Okay? So positive siya, positive yung voltage kasi papasok yung current sa positive polarity. Kaya positive yung VO. So 3 volts yung sagot. Problem 14. Okay, sige. Next, problem number 15. For problem number 15, okay, what if find IX sa circuit natin? Plus minus 12 volts, 24 ohms, 30 ohms, 60 ohms, 10 ohms, 0.7 IX. 0.7 IX. So si IX pala ay nandito. Okay. So using source transformation pa rin to. So paano natin masasolve to using source transformation? Ito yung hinahanap, yung current IX. So meron tayo ditong
tawag dito is may diamond symbol tapos may arrow, controlled current source. Nakadepende yung value niya, 0.7 Ix, sa current Ix flowing dito sa 24 ohm. Edi this is current controlled current source. So ano kayang magandang plano dito? What if, dahil Ix yung hinahanap, i-convert na lang natin into voltage sources in series connected across series resistors. So, re-retain ko to. Tapos, magsisimula ako ditong mag-convert. Convert ko to into voltage source muna. Okay, bale magiging Vs is Ohm's law. Current times resistance. Yes, current times resistance. So, 0.7 Ix times 10. Right? So, magiging 7 Ix. Tapos, yung resistor natin, 10 ohm pa rin, pero i-connect na natin in series. Sige, so copy ko tong original circuit. Tapos, papalitan na natin to into naka-series voltage source sa resistor. Natanggal. Okay. So, kukonect ko na dito yung series resistor, 10 ohm. Then, magiging voltage source na to. So, dahil yung arrow ng current source is pataas, ang polarity dapat neto is positive dito, negative sa baba. Pero ang magiging value niya na is 7Ix. Okay. So, pwede natin ngayon itong pagsamahin. Okay, so magiging, ang R natin ngayon is 60 plus 10, 70 ohm. Tapos ibabalik natin into a current source, bale magiging Is is Ohm's law. Yung value ng voltage, 7Ix, divided by the resistance, yung equivalent na ngayon is 70. So 7Ix over 70, Ix over 10 or 1 over 10 is 0.1. 0.1 Ix, di ba? Sige, so convert natin ngayon. Copy natin tong circuit. So, gagawin uli natin current source. So, delete natin to. So, magiging nakaparallel na yung resistor. 70 ohm na siya. Okay, tapos, yung current source na nakaparallel din. So, dahil plus minus yung polarity ni voltage source, direction ng arrow is pababa sa current source. Ang magiging value niya na is, mali pala, pataas pala, sorry, kasi plus minus. Pataas. Okay? Magsusupply siya ng current. Bale, ang value niya na is 0.1 Ix. Yan. So, isa na lang, isang conversion na lang, tamang-tama, meron tayong current source na may nakaparallel na dalawang resistor. Pwede nyo yung pag-isahin. So, bale, yung R natin, pag-isahin natin to, 30 parallel with 70. So, product over sum. So, 30 times 70 over 30 plus 70. Which is, ilan to? 2100. 2100 divided by 100. 21 ohm. Tapos, yung magiging Vs natin, Ohm's law, resistance, ito yung 21 ohm equivalent value, times the current, 0.1 Ix. So, 21 times 0.1 Ix, ilan na yan? 2.1. 2.1 Ix. Okay, so, copy natin yung circuit, redraw. So, ilan to? 12 to, diba? 12. Yan. So, papalitan na natin to ng
voltage source in series with the resistor. So, delete ko na siya. Yan. So, magiging in series na. Ano yung resistor natin? Yung equivalent ng dalawang parallel 3070. 21 ohm na naka-series itong voltage source na siya. Anong polarity? So, dahil pataas yung arrow, plus minus. Plus sa taas, minus sa baba. Magiging value niya na is 2.1 Ix. E di, pwede na tayong anong gagawin natin? Okay, pwede na tayong KVL. Sige, KVL, let's say clockwise, KVL at the loop. So, summation of voltage is 0. So, ito yung Ix na dadaloy sa series na lang yan, right? So, polarity neto kapag resistor, papasok si Ix na positive. Dito rin sa 21 ohm, papasok sa positive by passive sign convention. So, kung saan pumasok na polarity ng voltage source as we move around the loop in clockwise, yun yung gagamitin. So, dito sa 12 volts, dahil clockwise tayo, papasok sa negative polarity. So, negative 12 yan. Tapos sa resistor, 24 ohm, papasok sa positive, so plus. Then voltage across the 24 ohm, Ohm's law, resistance times the current, 24 Ix. Kay 21 ohm, papasok din sa positive. So plus, voltage across the 21 ohm, 21 times Ix. Resistance times the current. Then dito sa voltage source natin, current controlled voltage source, papasok sa positive. So, plus ang gagamitin. Then, yung value niya, 2.1 Ix equal to 0. So, in terms na lang naman ito, equation sa Ix. So, masasolve na natin yan. Right? Sige, so transpose natin si negative 12. Positive 12 na siya. And then combine natin to. 24 Ix plus 21 Ix plus 2.1 Ix. Bali 24 plus 21, 45 plus 2.1. 47.1 Ix. Yan. And then divide ko na lang both sides by 47.1. Masasolve na natin si Ix equal to ilan yan? 12 over 47.1. Exact value is 40 over 157 amps or approximately 0.2548. 0.2548 amps. Okay, so ito yung sagot. Using source transformation. Okay, so this is problem 15. 15 na, sige. Next, problem number 16. Okay, for problem number 16, sulat muna natin. Find Vx in the circuit. Okay, ito yung circuit drawing natin. Plus minus 12 volts. 3 ohms plus minus Vx 8 ohms 6 ohms then plus minus 2 Vx. Yan. Okay, hanapin natin yung Vx plus minus Vx across the 3 ohm given the circuit. So, using source transformation. Okay, ano kayang magandang gawin? So, what if i-convert na lang natin into mga voltage sources in series connected across
the series resistors. Possible ba? Ito, pwedeng i-convert to current source, tas magiging parallel si 8 ohm kay 6 ohm connected ako sa current source. Pwede nyo pag-isahin yon, tapos ko-convert nyo pabalik to voltage. Magiging puro voltage in series na sa resistance or sa resistors. Na-visualize nyo ba? Sige. Convert muna natin to into current source. So, bale yung kanyang IS is, bale ito ay meron tayong diamond symbol with the polarity plus minus. So, controlled voltage source. Nakadepende or controlled by Vx. So, this is voltage controlled voltage source. Pag kinonvert natin to current, Ohm's law lang, resistance, voltage divided by resistance. So, 2Vx over 6. Okay, so lowest term, 2 over 6, 1/3, or Vx over 3 amps. Tapos yung R, same lang din sa 6 ohm, pero ipaparallel na natin. Sige, so i-convert ko na into current source. Copy ko lang yung circuit. Yan. So, didelete ko na to. I-convert na natin to current source. Diba? So, magiging parallel na yung resistor na same 6 ohms kay current source. So, parallel din. Anong direction ng arrow? So, plus minus yung polarity ng voltage source, pataas. Okay. And ang value niya is Vx over 3. Yan. So, diba, pwede nga nating pagsamahin ito kasi nakaparallel, tapos magiging single R na siya nitong current source. So, pwede nating ibalik into voltage source as the goal kanina para mahanap itong Vx. So, pagsamahin muna natin tong 8 ohm parallel with 6 ohm. So, 8 parallel with 6, ang shortcut formula sa dalawang parallel resistors, product over sum. So, 8 times 6 over 8 plus 6, which is equivalent to 8 times 6, 48 over 8 plus 6, 14. Lowest term is 24 over 7 ohm. Right? And then, yung magiging equivalent Vs natin, Ohm's law na lang. So, yung Rx or yung R, which is yung 24 over 7, times the value ng current source, Vx over 3. So, Vs is, so pwedeng makancel si 24 kay 3, 3, 1 na lang, 24 divided by 3, 8. So, magiging 8 Vx over 7. Yan. So, i-convert na natin to voltage source. Copy ko yung circuit. So, didelete ko na to. Magiging, na siya, voltage source in series with the resistor. So, ito yung series resistor niya, equivalent to 24/7 ohm. Tapos, magiging voltage source na siya. So, dahil yung arrow is pataas, polarity ng voltage source magiging plus minus. Ang value nyo na is 8/7 Vx. Yan. Okay. So, paano natin ngayon mahahanap si Vx? Okay, hindi naman pwedeng pagsamahin to, right? Kasi hindi naman sila independent. Mag-assign muna tayo ng current. Okay. Current na dadaloy sa circuit, let's say I. Clockwise na lang din. Okay. So, bale, ang polarity kapag kung inassign natin direction ng current is clockwise, papasok dapat sa mga positive ng voltage across the resistor. So, kay 3 ohm plus minus, kay 24/7 plus minus din. So, mag-KVL at the loop, summation of voltage is 0. So again, kung saan papasok na polarity ng voltage as we
move around the loop in clockwise, yun yung gagamiting sign. So, kay 12 volts, papasok tayo kay negative kasi clockwise. So, we will have negative 12. Tapos dito kay 3 ohm plus positive. Ohm's law, 3 times Ix. 3 times I pala, sorry. Resistance times the current. Yung voltage across the 3 ohm. Then kay 24/7, papasok sa positive. So plus, voltage across 24/7 ohm. Ohm's law, resistance times the current, 24/7 times I. Then dito sa voltage source natin, papasok tayo sa positive. So we'll have plus 87 Vx equal to 0. So magiging negative 12 plus, so pwedeng itong i-add 3 plus 24/7 I. Okay, ilan yon? 3 plus 24/7. 45/7. Sige, 45/7I. Then, plus 87 Vx. So, nag-introduce tayo ng isang unknown, si I, right? Kailangan, makakreate pa tayo ng isang equation relating I and Vx. So, paano kaya? Dito pa rin sa circuit kasi, di ba yung Vx is the voltage across the 3 ohm? So, Vx is 3 times I, Ohm's law, right? 3I. So, but Vx is 3I. So, pwede nyo ngayong i-substitute dito. Kasi ang hinahanap si Vx, no? Si Vx ba? Ang gawin ko, para maging in terms of Vx itong equation, isolve ko si I in terms of Vx. So, di-divide ko lang to both sides by 3. I is Vx over 3. Para solve agad si Vx. So, substitute natin dito kay I is Vx over 3. So, negative 12 plus 45/7 pala. 7. Yung I, gagawin nyo ng Vx over 3. Then, plus 87 Vx equals 0. Transpose nyo na lang tong negative 12 sa kanan, magiging positive 12. And then, ilan na to? 45/7 times 1/3. Diba makakancel tong 3? 45 divided by 3, 15. So, magiging 15 Vx over 7 plus 87 Vx. So, pwede nyong i-add 15/7 plus 87 Vx. Bali, similar fraction, same copy, same denominator na 7, and add the numerator. 15 plus 8, 23 Vx. Okay? Then, pwede nyong i-divide both sides by the coefficient ni Vx, 23/7. So, cancel. Bale, Vx is, so 2 all over 23/7. So, ilan yan? 12 pala to, sorry. 12 all over 23/7. 84/23 volts, or approximately 3.652. 3.652 volts. So, ito yung sagot. Okay. Anong problem na to? 16. Okay, sige. Problem number 17. Okay, ito. Find Ix. So, drawing natin yung circuit.
Okay, find Ix in the given circuit, okay, using source transformation. Okay? So, ang gagawin natin, magko-convert tayo. Ano kayang magandang i-convert? So, dahil hinahanap si Ix, okay, what if i-convert na lang natin in terms of mga voltage sources in series with resistors, di ba? So sige, try natin to. Pwedeng i-convert to kasi may naka-parallel na resistor kay anong tawag dito? May diamond symbol na may arrow, controlled current source na nakadepende sa Ix, yung current flowing sa 15 ohm. So this is current controlled current source. Convert natin into voltage source. So bali Vs niya, Ohm's law. So current times resistance. So 0.5 Ix yung current times the resistance 10. So Vs is 0.5 times 10. 5 na yon, right? Ix. Then yung magiging yung resistance natin, same lang din na 10 ohm, pero i-series na natin mamaya. Okay? So, copy natin yung circuit, then convert na natin to voltage source. Okay, so di-delete ko na to. Delete na natin yan. Delete ko na to kasi ko-convert ko na siya to voltage source. So, dito nyo pa rin i-connect dito sa dalawa. So, magiging naka-series yung 10 ohm, di ba yan yung R, sa voltage source na ngayon. So, anong polarity? Dahil pa kanan yung arrow, ang polarity dapat is negative, positive. Anong value niya na? 5Ix. Okay? So, pwede nyo ngayong i-add ito. Add nyo yung 10 ohm tsaka 40 ohm. Naka-series So, R is 10 plus 40, 50 ohms. Okay, tapos ibabalik nyo to current source. Bale, magiging Is niya is Ohm's law, voltage over the resistance. So, yung voltage is 5Ix yung value, divided by the resistance, yung pinag-sum up natin na 10 plus 40, 50. So, 5Ix over 50, 1/10, diba? Or 0.1 Ix. Tapos, yung magiging parallel resistor na ngayon is yung 50. Nasulat ko na pala. Sige, so ko-convert natin ngayon, copy yung circuit, convert na natin to current source. Okay, delete ko na to. I-convert ko na siya to current source. So, magiging nakaparallel na yung R, 50 ohm, na connected parallel sa current source. So, di ba yung polarity natin is negative, positive. Therefore, ang arrow ng current source, pababa. Okay? Ang value niya na is 0.1 Ix. Yan. So, nakaparallel tong dalawa, connected across a current source, pwedeng i-convert to voltage source ulit, which is the goal natin kanina, right? Pero pagsamahin muna natin to. So, magiging R is 50 ohm parallel with 50. So, product over sum, 50 times 50 over 50 plus 50. Or kapag identical na parallel, di-divide nyo lang yung value na yon, yung 50, kung ilan sila, dalawa. Bale, 50 divided by 2, 25 ohm. Tapos, ano yung magiging Vs? Ohm's law ulit, resistance times the current. So, resistance is 25 times the current, 0.1 Ix, di ba? 0.1 Ix. So, magiging Vs natin is 25 times 0.1, 2.5 Ix. Okay, sige. So, i-convert na natin
to voltage source. Copy ko yung circuit. Ayan. So, didelete ko na to. I-convert na natin to voltage source. So, magiging naka-series na lang yung resistor, equivalent to 25 ohm, di ba? In series with the voltage source. So, anong polarity? Dahil pababa yung arrow, ang polarity ng voltage source is negative sa taas, positive sa baba. With value na ngayon ng 2.5 ix. Okay, kaya na ba itong isolve? Yes, pwede na itong masolve using KVL. Okay, mag-KVL at the loop. Sige, clockwise loop. Summation of voltage is equal to 0. So, yung Ix yung dadaloy na current sa buong circuit. Dadaloy sa mga resistors. So, dahil pa kanan si Ix, lagyan yung polarity. Voltage across the 15 ohm plus minus. Voltage across the 25 ohm plus minus. Para laging papasok yung current sa positive polarity ng voltage across the resistor. By passive sign convention. Sige, so kung saan pumasok sa polarity ng mga voltages as we move around the loop, yung gagamiting polarity or sign. So sa 60 volt, dahil clockwise tayo, papasok sa negative. So minus 60. Dito kay voltage sa 15 ohm, papasok sa positive, so plus. Ano yung voltage across the 15 ohm? Ohm's law, resistance times the current, Ix. So 15 Ix. Dito naman kay 25 ohm, papasok sa positive polarity, so plus. Voltage across the 25 ohm, Ohm's law, resistance 25 times the current, Ix. Then dito sa voltage source nito, papasok sa negative. So minus ang gagamitin. Then yung value niya is 2.5 Ix. Then equal to 0. Yan. So transpose na lang natin tong negative 6. Okay. Bale, ay negative 60 pala. So 60 is equal to, i-sum up natin to, 15 Ix plus 25 Ix, 40 Ix, then minus 2.5 Ix. 40 minus 2.5, 3.7. 37.5 pala. 37.5 Ix. Then, divide na lang natin both sides by 37.5, right? So, cancel na to. Ix is, ano yung 60 divided by 37.5? 60 over 37.5. 1.6. 1.6 amp. So, na-solve na natin yung problem. Ang pinapahanap lang sa problem is yung Ix, di ba? Okay. Using source transformation. Okay. So, I think hanggang dito na lang muna tayo. Nakasolve din tayo ng total of 17 problems for the topic, source transformation. So, sana may natutunan kayo. Siguro proceed na tayo sa next type ng network theorem. Baka superposition naman. Superposition theorem. So, abangan nyo sa next video tutorials natin. Basta mag-follow kayo sa akin para manonotify pag meron tayong next video tutorial, and mag-subscribe kayo sa ating channel, Engineered Math Channel YT. Dilink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para sa subject na to, Circuits 1, DC Circuits. Even yung pinaka-playlist na lang din ng Circuits 1 para mapanood nyo lahat yung mga video tutorials natin simula sa unang lesson hanggang sa last lesson. Para meron kayong reference sa video tutorial playlist sa akin para sa whole course, sa whole subject nyo na Circuits 1, DC Circuits. Okay, so good luck sa inyo. Sana mapasa nyo tong subject na to, Circuits 1. Kayang-kaya nyo yan basta mag-practice lang kayong mag-solve ng
maraming problems. Okay? Panoorin nyo lang yung mga video tutorials ko dito sa Circuits 1. Kompleto na yon, marami yon. Marami na akong video tutorials. Okay, abangan nyo lang yung mga future uploads pa natin. Sige, so good luck sa studies. Aral lang lagi mabuti. Padayon lang, future engineers. God bless everyone. See you sa ating next video tutorial. Bye-bye!